question. How would you describe yung chemistry ng Ashley's po ba? Palagay niyo ba mahihirapan kayong ilabas yung chemistry na considering na nagtrabaho na rin po sila dalawa, nagkasama na rin? Okay, ang basis ko lang is yung nakita ko nung nag-shoot kami ng teaser kasi it's really the very first time na nakita ko sila magkasama. And what the word I use to describe sa chemistry nila is it's organic. Hindi siya binipilit. Parang halimbawa, kung iwan mo lang sila dyan, walang cameras, kung ano man yung closeness nila doon, it's the same magic that they bring when in front of the camera. So yun, genuine, organic yung ano nila, chemistry. And because of that, parang 50% they've already won the battle. The rest is ano na lang yung mga technical aspects ng acting. And then, direct konting kwento, yung movie, what is it all about? What can you share? Itong Minamahal, isang daang bulaklak para kay Luna, it follows not just the love story, but the life story of two high school students, si Rafi at si Luna. So itong pelikula, without spoiling anything, it's like an examination of what the Gen Z/Gen Alpha youth, how they experience love, how they experience relationships. Kasi iba na kasi yung pananaw ng mga kabataan ngayon when it comes to love versus sa ating mga medyo may edad na. Parang kung dati kasi, yung mga older generation, or at least kung paano ipakita yung romance sa movie, di ba parang ang puno-dulo ng lahat ay pag-ibig, ay ang pagkakatuluyan ng dalawang couple. Ang mga kabataan ngayon, base sa studies and my observation, parang ano na sila, praning sila sa pag-ibig, or takot silang umibig, takot silang pumasok sa relationship. So itong pelikulang ito, ina-examine niya yung specific experience ng Gen Z at Gen Alpha when it comes to love. So susundan natin yung kwento ni Rafi at ni Luna from grade 12 hanggang sa mag-college sila. So parang magiging spectator tayo sa ups and downs ng relationship nila, ang shifting ng values nila habang nagmamature. So yun po ang pwede kong i-reveal at this moment. Okay, pero direct, wala naman siyang, may connect ba siya sa 100 awit para kay Stella? Kasi may 100 din. Ang connect niya is more of sa tema. Sa tema. Kasi yung 100 tula para kay Stella, ganun din siya eh. Parang love story siya na may halong coming of age. Ito yung mga pelikulang after mong panoorin, magdinilay-nilay ka tungkol sa sarili mong buhay, sa sarili mong decision sa buhay. And ganun ko siya kinoconnect dun sa iba kong mga 100. Kasi gumagawa ako ng parang Jason Pollock sa mga cinematic universe. Pero romance drama, yung tema, yung genre. And then, thank you Derek. Kay Ashley, ano yung mga love story na kinagiliman yung panoorin? What can you, ano pwede ikwento ng mga love stories na paborito niyong pinanood? Of late? Favorite mga love stories. Kung dito sa Philippines, sabihin ko yung actually yung love story ng parents ko, yan yung favorite love story ko. Okay. At kung sa Western naman, sasabihin ko siguro Meet Joe Black. Okay, favorite movie ko yan about love. Kasi iba din yung approach nila tungkol sa love doon, but great ko din yan. Ashley? Ako po, mahilig po talaga ako sa mga K-drama. So yung parang last na napanood kong love stories, yung Lovely Runner. And yung pinaka-favorite ko talaga simula noon pa is No Walk to Remember. Oh. Maraming salamat. Thank you so much po. Thank you po. Thank you. That was Bobby Ricantina of Manila Bulletin. Our next question will be coming from Alan Sancon of Stars Photo. Hi, congratulations Direk, Ashton and Thank you so Andres. much po. So yung first question ko kay Direk, tanong ko lang kasi from Mutya ng Section E, di ba? Parang medyo high school din sila doon. Di ba? How mature yung kanilang character? Kasi sabi mo hanggang college, di ba? How mature yung kanilang character? And syempre, parang meron din, parang may mature, na rin eh, scene na rin dun sa may Section E, yung kissing scene nila. May aabangan din ba dito na intimate scene nilang dalawa? I mean, kissing scene. Meron, syempre. Pero yung circumstances surrounding those intimate scenes, yun ang kailangan natin abangan.
Siguro ang difference kasi nitong Minamahal kumpara sa Mutya na Section E. Since yung Mutya, parang Wattpad adaptation siya. If you're a reader of Wattpad materials, kasi di ba very larger than life, para siyang teenage fantasy. Ganun yung yung Mutya. So for Minamahal, ang approach naman natin dito mas realistic. So, ano nga ba yung point ko? So ang point ko lang is, although nandun pa rin yung romance, we are using a more realistic, mature point of view dito sa pelikula namin. Thank you, Direk. Sa Ash, yes naman. Sa Ash, tanongin ko, yun, parang ano naman kumbaga, ready na yung mga fans nyo to have your kissing scene big screen naman, di ba? So, doon sa nakita pa na din namin yung kissing scene ninyo. Pero kayo, parang what can you offer dito sa mga fans nyo dito? Kumbaga, paano may hiwalay yung character nyo doon sa Mutya ng Section E, dito sa character nyo dito? Ano ipapakita nyo mas kakaiba at mas mature? Siguro po, ako hindi ako masyadong mahihirapan kasi ang layo po talaga ng character ni JJ kay Luna. And masasabi ko lang na ganun pa rin, ibibigay ko rin talaga yung best ko para maramdaman nila kung ano yung nararamdaman ng character. And para makikita po agad nila kasi sobrang layo po talaga ng ugali ni Luna kay JJ. And ayun po. Si Andres. Ako naman po kasi si Kiefer naman, dahil din na Wattpad, galing sa Wattpad series yung Mutya, parang yung character ni Kiefer mas may pagka-caricature kasi mas exaggerated, like yung pag nagagalit siya, diba kasi si Kiefer parang bad boy siya. Malayo yun kay Rafi kasi si Rafi, para sa akin, medyo close sa personal character ko kasi mas mabait si Rafi compared to Kiefer, diba? And yun, so the difference is very big talaga, but talagang gonna give what I can give justice to the character na si Rafi. Thank you very much and congratulations. Thank you po. you, Jean. Thank you po. Thank you. That was Alan Sancon of Stars photo. For next batch, please do stand by, Kate, at the heart of that.